Exclusive. Resulta ng drug test sa dalawang pulis na huli sa aktong nagsashabu. Lumabas na. Dalawa pang pulis sa isang presinto sa Caloocan nagpositibong gumagamit ng droga. Hepe ng PNP nagbabala. Tigilan na nila yan. Pulisya ng Makati isinailalim sa sorpresang drug test para tiyaking malinis ang kanilang hanay. Kabi-kabilang protesta laban sa pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT, toll hike at oil price hike. Sahod ng mga manggagawa dapat na raw taasan ng 55 hanggang 75 pesos. Isandaang naglalakihang truck ibinalandra sa Maynila bilang protesta sa anti-overloading campaign. Now Chief Persida Acosta, dati na palang kumuha ng eligibility exam at bumagsak. Batang hindi nilimusan, inisnatch ang pera ng isang ali. Pangulong Aquino bumili ng mamahaling sasakyang Porsche. Solen Yusa, ayaw na raw pansinin ng mga intriga. Kissing scene nila ni Richard Gutierrez, pinaghahanda. At Raymart Santiago, ano kaya ang bagong racket? Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, lumabas sa resulta ng drug test ng NAPOLCOM. Yung dalawang pulis sa Caloocan ang positibong gumagamit ng droga. Didisarmahan na raw sila at ngayon ay nanganganib silang masibak. Nakatutok si Steve Dailisan. Dito sa Caloocan Police Community Precinct 6 naka-assign si PO2 Antonio Carmona, isa sa dalawang pulis na nakuhanan ng video na nagsashabu. Kaya nang pumutok ang balita, agad isinailalim sa random drug testing ang mga pulis sa PCP6. Sa resulta ng drug test mula sa NAPOLCOM, dalawa pang pulis mula sa NPD ang nagpositibo sa drug test. Di mo na ibinigay ang kanilang pagkakakilanlan habang hinihintay ng NPD ang formal na report mula sa NAPOLCOM. Agad naman daw nila itong didisarmahan, babawian ng tsapa at ilalagay sa preventive suspension habang isinasagawa ang confirmatory drug test at posibleng masabay pa ang summary dismissal proceeding kay PO2 Carmona. May epekto rin dito sa nangyari na naman kasi habang ang ating leadership ay patuloy na gumagawa ng paraan para itong ating PNP image ay masalba, may mga tao naman na member ng ating organisasyon na patuloy ding gustong hindi na nga nakakatulong kung sabi nga ay gumagawa pa ng ganitong mga illegal activities. Si Carmona nagnegatibo sa drug test pero ganun pa man hindi pa rin daw ito nangangahulugang ligtas na siya sa pananagutan. Ayon kay NPD Directorial Staff Police Senior Superintendent Roberto Villanueva, magiging matibay pa rin daw ang summary dismissal proceedings ni Carmona kung lulutang ang mismong kumuha ng surveillance video. Mag-affidavit siya to support the allegation na talagang siya yung kumuha ng footage na yun at mapapatunayan niya na at that moment si PO2 Antonio Carmona talaga yung nakuhanan niya. Ipinakausap ng Northern Police District Anti-Illegal Drugs si PO2 Carmona sa GMA News para patunayang nasa kustudiya nila ito pero di na pinahintulutang humarap siya sa kamera. Sa aming pag-uusap ni PO2 Carmona, kasama niya ang anak at asawa na dumalaw sa kanya. Magbibigay daw siya ng pahayag sa tamang panahon pero nagpapasalamat siya sa suportang kaloob ng mga mahal sa buhay na di siya iniiwan sa madilim na yugto ng kanyang karera bilang pulis. September 1996, pumasok sa serbisyo si PO2 Carmona. Pag nagkataon, mababaliwala ang maglalabing 5 taon niya sa serbisyo. Dito sa Caloocan Police Community Precinct 6, huling na-assign si Carmona nito lamang Disyembre nung nakaraang taon. Regular naman daw itong pumapasok sa trabaho at dahil kulang sa 1 buwan pa lang siya sa PCP6, di pa raw gaanong kilala ng mga kasamahan. Sandali pa lang na-assign sa akin, last December 17 lang. Kung nagsimula nung 17, nag-report sa akin, nagpapasok naman siya. Anong ba yung mga assignment na dito madalas sa PCP? Sa patrolling lang naman kasi. PCP kami, more on lang kami. Crime prevention lang kami.
Ayon sa NPD, tuloy-tuloy ang gagawin nilang paglilinis sa Hanay para patunayang marami pa rin sa mga pulis ang matitino at tapat sa sinumpaang tungkulin. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Sa Makati, sinorpresa ng biglaang drug test ng mga pulis. Bahagi raw yun ang pagtitiyak na walang pulis Makati ang lulong o kahit man lang patikim-tikim ng iligal na droga. Nakatutok si John Consulta. Nasopresa ang mga pulis ng Presinto 7 ng Makati Police nang dumating si Senior Superintendent Froilan Bonifacio, ang hepe ng Makati Police. Ang inakalang briefing, surprise drug test pala. Hininga ng bawat isa ng urine sample gamit ang drug test kit mula sa Department of Health. Nabigla man, batid naman daw ng mga pulis na tama lang daw na gawin ito para matiyak na malinis ang kanilang hanay. Nagulat tayo, sir. Random, sir, kumbaga hindi natin inaasahan. Pero maganda rin ito na bilang ihemplo sa ating kapulisan, sir. Ilang minuto makaraang maisalang sa drug test kit ang urine samples ng mga pulis, lumabas din ang resulta. Negatibo sa anumang klaseng droga ang lahat ng mga eksameng pulis. Siyempre, masaya po ako kasi kahit papano, alam kong walang droga sa katawan ko. Masaya po dahil nakita po natin na pasado, napatunayan po natin na negatibo po kami sa paggamit ng anumang illegal na droga. Pagkatapos sa Presinto 7, tumulak naman si Bonifacio sa Makati Traffic Bureau kung saan sumailalim din ang mga miyembro nito sa drug test. Lahat din ang sumailalim sa drug test, negatibo. Negative po. Sila na negative na ito, ha? Negative ito, ha? At least, ano po? Paliwanag ni Senior Superintendent Froilan Bonifacio, hepe ng Makati Police, isinagawa ang surprise drug test sa mga miyembro ng Makati Police matapos lumabas sa 24 oras kagabi ang video ng dalawang pulis habang aktwal na gumagamit ng droga. Yung nangyaring na-feature kagabi sa balita ng 24 oras, parang yun na nga, isang eye-opener din to sa organization namin na dapat double check o tingnan natin yung kapulisan natin kung ano nang ginagawa, baka may involvement na sa ibang activity lalo nga itong sa droga na sana matutukan din. Ayon sa pamunuan ng Makati Police at Makati Anti-Drug Abuse Council, simula lang daw ito ng kanilang mga isasagawang random drug test para tiyaking malinis ang hanin ng mga pulis sa lungsod. Bukod sa drug test, sumailalim ang Makati Police sa isang anti-drug seminar para paalalahanan ng lahat ng kanilang mga tauhan sa negatibong epekto ng bawal na gamot at kahalagahan ng kampanya laban sa illegal na droga. Suportado naman ng DILG ang hakbang ng Makati Police, kung saan babalaan ni Interior Secretary Jesse Robredo sa lahat ng pulis. Dadalasan na natin dahil maraming reports sa ngayon nito. Yung lahat pong kaso na drug use na dumaan sa akin, dismiss yung polis. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Nagpositibo rin sa drug test yung pulis na huling-huli ng kamera ng programang investigador habang nagsasyabu. Kakasuhan na siya at posible siyang masibak. Nakatutok si Ivan Mayrina, eksklusibo. Ito ang kuha ng surveillance camera ng programang investigador sa pulis sa si PO1 Richard Giab habang nagsasyabu. Pero paglilinaw niya, lumang video daw yon at nakunan bago pa siya maging pulis noong 2008. Matagal na po yun. Kung makikita nyo, pahit pa ako doon dahil matagal na nga po yun. Kailan po rin? Hindi, pa ako noon, hindi pa ako pulis noon. Pero nung nasa-servisyo na ako, nagbago na po ako. Pero taliwas sa pahayag na ito ang resulta ng drug test kay Giab nung isang araw. Batay sa resultang isinumite ng PIDEA sa NAPOLCOM ngayong hapon, positibo sa methamphetamine ng urine sample ni Giab. Nihahanda na namin ngayon ang demanda at ang kopyang ito ay bibigyan din namin ng mga supervising police officers nila for implementation of respective disciplinary action. Ito naman si PO1 Antonio Carmona, ang kontodo de uniforming police din na nakuna ng video na nagsasyabu. Nang kuna ng urine sample kamakalawa, halatang hindi mapakali si Carmona. Mismo ang hepe niya nga, tila na inis sa kanya. Tagal-tagal mo umihi dahil matagal kang umihi, turing ko ang tsapa mo. Sa drug test si Carmona, negatibo sa ipinagbabawal na shabu ang kanyang urine sample. Pero kahit pa, hindi raw lusot si Carmona sa investigasyon ng NAPOLCOM. Bukod sa malakas daw na ebidensyang surveillance video, maaari na raw mag-negative sa drug test ang isang shabu user kung may 5 hanggang 7 araw na siyang hindi gumagamit. Kung siya man ay gumamit o hindi, mayroon pa rin siyang tungkulin bilang isang pulis na gawin ang kanyang tungkulin para arestuhin at
gawa ng kaukulang kaso ang mga taong gumagamit ng droga sa oras na yun. Naipakita na rin kanina kina PNP Chief Raul Bacalzo at kay DILG Secretary Jesse Robredo ang video. Ani Robredo, hindi ito kagulat-gulat at sintomas lamang ito ng maraming problema sa hanay ng PNP na kailangan nilang tugunan. Si Bacalzo naman sinigurong may paglalagyan ang mga pasaway na pulis. We do recognize that there is a problem. We'll act on it immediately. We'll be decisive in so far as actions are concerned. But we are soliciting the help of the public. Kaya pag meron pong ganitong reklamo, nakikiusap kami. Iparating nyo. Tigilan na nila yan at kung ilan man sila ay hahabulan natin sila. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Sa iba pang balita, patuloy ang pangangalampag ng ilang grupo laban sa nalalapit na pagtaas ng pasahe sa LRT at sa MRT. Ang sigaw nila, ipaliwanag daw mabuti ng gobyerno kung bakit kailangan magmahal ang pamasahe. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Mabibilang lang ang dami ng mga rallyista na sumugod sa tapat ng opisina ng DOTC kaninang umaga para iprotesta ang nakaambang pagtaas ng pasahe sa LRT at MRT. Pero ang maliit nilang bilang, nagsisilbi na raw boses ng libu-libong pasahero ng LRT at MRT na kontra sa fare hike. Tanong ng Riles Laan sa Mamamayan o Riles Network, bakit nahuli raw ang konsultasyon bago ang paglatag ng pagtaas ng pasahe? Kaya binansagan tuloy nila ng ibang pangalan ng departamento. Hiling ng Riles Network maipaliwanag sa publiko ang pangangailangan ng fare hike. Hindi consultation ang gusto naming maganap, kundi hearing. Kailangan namin ang mga dokumento, magkano ang kinikita ng revenue ng LRT sa mga pasahero at sa mga business establishment. Hanggat hindi pa naipapatupad ang fare hike, nakahanda raw ang mga rallyista na ituloy ang kanilang protesta. Pero tila hindi sila nag-iisa dahil ang ilan sa ating mga kababayan nakahanda ring labanan ang dagdag gastusin sa araw-araw. Itutuloy nila yan. Pwede ako sumama sa boycott. Kaya nga ginawa yan, nakakamura ang tao. Kung itatas nilang itatas, hindi na nakakamura. Di mahirapan, hindi na kami sasakit. Kumpara naman sa gobyerno yan, bakit hindi naman? Pero paliwanag ng LRTA, rekomendasyon pa lang inilabas nilang rates at hindi pa pinal. Kinailangan lang daw nilang ilatag muna kung magkano ang dapat itaas na pasahe nang may mapagdiskusyonan sa konsultasyon sa Pebrero. Handa naman daw silang pakinggan ang hinaing ng bawat sektor, partikular na ng mga estudyante, manggagawa at ibang grupo. At pangako ng LRTA, di raw ito magiging moro-moro. Sakaling matuloy ang fare increase, nakahanda na raw ang mga militanteng grupo na ilabas ang huli nilang alas, ang pagsampa ng temporary restraining order sa korte. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, nag-ingay at inihampalang ng ilang mga driver ng mga truck ang kanilang mga truck. Naglalaki ang mga truck sa lungsod ng Manila. Protesta po yan sa plano ng DPWH, Department of Public Works and Highways, na hulihin ang mga overloaded na mga truck sa Metro Manila simula sa susunod na buwan. Nakatutok si Cedric Castillo. Halos barahan ng 100 naglalakihang cargo truck ang gusali ng DPWH sa may A. Bonifacio Drive sa Maynila kaninang umaga. Tinapalan pa ng mga placard ng mga nagpoprotestang truck driver ang anunsyo ng DPWH na magbabawal sa mga overloaded na cargo truck sa mga kalsada simula Pebrero. Himutok nila, di nila kasalanan kung overloaded ang kanilang mga sasakyan dahil di nila kontrolado ang bigat ng mga kargamentong isinasakay sa kanila. Ang kargamento, pinapatong lang sa truck namin, malalaman lang naming mabigat pagkargado na. Hindi kami sumisira ng kalye. Sira na talaga ang kalye natin kasi akala natin binubulsa. Banat pa ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations o ACT-2, may regulasyon na sa pagitan ng Philippine Ports Authority, mga shipping line at international importers kung gaano kabigat na kalakal ang pwedeng ipasok sa bansa. Bakit di labasahin ang nasa likod ng container na to sa may pinto? Nakasaad dyan kung ano ang timbang na kinakarga ng bawat importer at exporter. Eh siyempre binabayaran nila ng plate yan. Sasaksakan nila hanggang kaya ng container. Pabor sa amin yung magaan na kargamento dahil mababa yung maintenance, hindi matalas ang konsumo sa gulong. Naglalakihan itong mga truck na sumugod sa DPWH kaya naman bahagyang nagkaroon ng aberya sa daloy ng trapiko. Pero ayon sa grupong ACT-2,
Wala naman daw itong pinagkaiba sa sitwasyon ng trapiko araw-araw. Bukod sa overloading, traffic at presyo ng gasolina, iniinda rin ng transport group ang paglobo ng toll sa mga expressway at kung magpapatuloy raw ang anilay tila panggigipit sa kanilang hanay. Pag kami talagang sinakal kami, titigil na po kami. Sasaran po namin ang buong North Harbor, South Harbor. Pinanindigan naman ng DPWH ang overloading ban na nakakasana sa susunod na buwan lalo pat alinsunod naman daw ito sa batas. In the meantime, we will strictly enforce the maximum axle load limit, which is 13.5. Huhulihin lang sila, titikitan sila, pero pagka yung truck nila is more than 50% of the allowable gross vehicle weight, no? Hindi na namin sila paanda rin sa kalye. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Nananawagan ng tulong ang mga taga-Canavid sa Eastern Samar na sinalanta ng matinding baha. Maraming bahay at ari-arian kasi ang nawasak sa tila delubyong tumama sa kanila. Nakatutok doon live at exclusive. Jamie Santos, Jamie. Mel, bahagyang gumanda na ang panahon dito sa Canavid, Eastern Samar, pero sa ating pag-iikot, tumambad sa atin ang pinsalang iniwan ng pagbaha. Kapitan ng... Pinuntahan ng GMA News ang barangay Kamantang dito sa Canavid, Eastern Samar na isa sa mga napuruhan ng pagbaha. Kinailangan naming sumakay ng bangka at pumalaot ng mahigit 1 oras. At sa aming paglalakbay, mga iniwang bakas ng baha ang sumalubong sa amin. Ang mga puno ng niyog, naanod na halo sa gitna ng Ulot River matapos bumigay ang lupang kinatitirikan. Ang damit na tinangay ng agos, nakasabit pa sa mga puno. Pagdating namin sa lugar, bumungad agad ang mga sira-sirang bahay. Ang ilan, bumigay ang pundasyon, habang ang iba, tumagilid na o tuluyan ng naanod. Kanya-kanyang hanap ng kahoy na pwede pang gamitin sa pagtatayo ng masisilungan ng mga residente. Ang ilan muli nang inaayos sa mga naisalbang kagamitan. 286 ang mga bahay dito sa Barangay Kamantang pero matapos ang malawakang pagbaha dahil sa walang tigil na ulan, 82 sa mga ito ang na-wash out at 27 ang bumigay ang mga bahagi ng bahay. Gayon na lamang nga ang panlulumo ni Mary Ann matapos anurin ng kanyang bahay. Sobrang hirap kasi ang lalim po ng tubig hanggang dun po sa gilid ng bundok Yung ginawa nga namin, yung ibang hindi nakaahon dito kasi wala kami masasakyang bangka. Pasasalamat niya, ligtas ang kanyang pamilya. Pero hindi raw nila alam kung paano sila babangon matapos ang dagok na ito. Humingi po ako sa inyo ng tulong kasi wala ko kaming malalapitan, wala ko kami lahat. Nakuha ko lahat yung gamit namin. Sila ng tubig, yung lahat ng mga pangarap namin, wala na po. Sa bahay ni Alexander sa bundok tumuloy ang karamihan sa mga taga-Kamantang. Kitang-kita mula sa kanyang bahay ang laki ng pinsala. Bagamat sinalanta ang kanilang lugar, natutuwa na rin daw siya na kahit papaano'y nakatulong siya sa mga kapitbahay. Masayang-masaya po ako kasi ang gusto ko po na makapagsilbi dito sa aming barangay. Di rin pinatawad ng baha ang eskwelahan. Ang mga mag-aaral na nga mismo ang nagkusang ayusin ang mga inanod na gamit. Para susunod makapag-aral na kami. Gusto ko na buwas po ang eskwela. Hindi na kami nakaka-eskwela. Mel, malaking tulong pa rin ang kailangan ng mga taga-Kamantang gaya na lamang ng damit, gamot, pagkain at tubig na maiinom at maging ng mga kahoy at plywood at pako para masimulan na nila ang mga nawasak nilang bahay. Mel? Jamie, nandiyan pa yata ang GMA Kapuso Foundation. Makipag-ugnayan ka para ating malaman kung anong mayahatid natin dyan sa barangay na binisita mo. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nauwi sa barilan ng pagtugis ng mga pulis sa dalawang hinihinalang hold-upper sa Taytay, Rizal. Patay ang dalawang sospek. Si Ian Cruz, naka-alerto 24. Patayagan ng dalawang lalaking ito na sakay ng motorsiklo makarang makabarila ng mga miyembro ng Taytay Police sa Highway 2000 sa Taytay, Rizal. Dalawang kalibre 38 ng barilang nakuha sa mga suspect. Suspect daw ang dalawa sa pang-hold up sa isang babae. Lumabas daw ng bahay kagabi ang biktima nang biglang huminto ang dalawang suspect na magkaangkas sa motor. Wala nga po akong dalang cellphone nung oras na yun kasi bibili lang po ako ng pagkain. Sabi ko pong wala po akong cellphone,
Ang inalo na po niya, pera. Sabi ko, wala rin po akong pera. Siya lang na po yung nagbutbut sa akin. Nakuha po niya yung coin purse ko po sa bulsa ko. Nagronda naman ang isang mobile patrol ng Taytay Police kaya nakapagsumbong ang biktima. Sa sinagawang follow-up operation, nagkaroon ng habulan ng mga pulis at suspect na nauwi sa barilan kinalaunan. Pumasok sila dun sa isang lugar sa may likod ng kung baka sakali sila dun makalusot kasi maraming lusutan din dun. Nung makita nilang pulis, nakablock na, nakipagputukan sa mga pulis na naging resulta sa kanila kapamakan. Ian Cruz Taclerto, 24. Nagkasalpukan ng dalawang jeep sa Aurora Boulevard sa lungsod ng Quezon kagabi. Ang dahilan, naguunahan daw ang dalawa sa pagkuha ng pasahero. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Nang dahil umano sa agawan ng pasahero, dalawang pampasaherong jeep ang nagkasaglian sa bahagi ito ng Aurora Boulevard malapit sa kanto ng JP Rizal sa Quezon City, pasado alas 11 ng gabi. Wasak ang unahan ng jeep na ito, habang sa likod naman ang tama ng jeep na natumbok. Paliwanag ng jeep na nakabangga, nag-sudden stop o biglaan raw kasing pumreno ang jeep na nasa unahan. Nag-full stop po siya, sir, kasi nakago po yung signal eh. Nakago. Bigla po siya nag-full stop, kaya nasa pool ko pa siya sa tagiliran. Paliwanag naman ng nakabanggaan niya. Bigla na lang kumabig po eh. Tapos namreno po ako. Ayon sa mga otoridad, dapat mahigpit na pinatutupad ang tamang distansya sa sinusundang sasakyan. Ito'y para sa oras sa kinakailangan magpreno ng nasa unahan ay hindi siya matutumbok ng mga sumusunod sa kanya. Ang tunay daw na kasalanan ng mga driver dito ay ang kanilang pagsaswapangan sa pasahero. Isang sasakyan talaga dapat. Pero minsan di nasusunod dito sa city natin dito. Usually yung mga jeep na yan, nagtutukan eh. Oscar Oida, naka-alerto, 24. Sa gitna ng pagmamatigas ni Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office na kumuha ng Career Executive Service Eligibility Exam, napag-alaman na minsan na pala siyang kumuha ng naturang pagsusulit at siya'y bumagsak. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pwede ko ano yung gusto nila para ako po ay sinasabi ng mga permanent. Naluluha pa si Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta nang maungkat ang kawalan niya ng Career Executive Service Eligibility. Ayon kasi sa Career Executive Service Board, kailangan ito ni Acosta at iba pang matataas na opisyal ng PAW para manatili sa pwesto. Ang giit noon ni Acosta, hindi niya kailangan ito at marami na raw siyang napatunayan. Lumalabas ngayon, dati nang kumuha ng Career Executive Service Eligibility Exam si Acosta noong Valentine's Day ng taong 2003. Hepe na siya ng PAW noon. Sa 250 na tanong, 101 lamang ang kanyang nasagutan ng tama. Ang kanyang grade, 55.95%. Mababa kaysa passing grade na 80%. Ay, di naman kasi ako nag-review eh. Subok-subok lang yun eh. Parang katuwaan lang dito dahil kakantsawan dito nun eh. Sabi pa ni Acosta, noong mga panahong iyon, kailangan pa nila ng Career Executive Service Eligibility kaya siya nag-exam. Pero nang ipasa raw ang PAULO noong 2007, hindi na raw nila kailangang mag-exam. Hindi rin niya sinubukang mag-exam ulit dahil na-promote daw siya matapos ang isang taon. 2004 pa ako na-rank to the next higher rank. From 30 to 31. Ang coverage ng SESO is up to 30 lang. Masyadong personal yan ha. Ginagawa nila ha. Masyado lang pinapersonal. Mga lawyer kami, we should be guided by ethics. Para kasing political eh. What's the motive? Ba't nagkakaganito? For 10 years na chip ako dito, wala naman tayong problema dyan. Pero ang Career Executive Service Board, hindi naman daw hinuhusgahan si Acosta o sino mang bumagsak sa exam. Baka raw kasi stressed ang aplikante o maraming ginagawa sa trabaho kaya hindi nakapaghanda ng maayos. O di kaya ninervyos o naunahan ng takot. Hindi namin binibigyan ng paghuhusga yung gano'n dahil lahat naman ay gusto namin bigyan ng pagkakataon. Allowed naman po yung mga retake. Wala nga pong limit eh. Ang limitasyon lang dyan, Tina, may 1 year gap bago ka pwedeng i-allow na mag-exam ulit. Naiparating na rin ng CESB sa Department of Justice ang kopya ng resolusyon itong nagbabasura sa hiling ng PAW na alisin ito sa listahan ng mga dapat kumuha ng Career Executive Service Eligibility. Dinesisyonan na hindi pagbibigyan yung kahilingan ng Public Attorney's Office na sila ay mailabas sa saklaw ng Career Executive Service. Kailangan po nilang magkaroon ng SES eligibility at SES rank para sila ay magkaroon ng tinatawag na tenure sa kanilang mga posisyon.
Taliwas ang paniniwala ng Civil Service Commission sa CESB. Ayon sa CSC, hindi na kailangan ng mga taga-PAW ang naturang eligibility test. Hindi pa rin binabawi ng CESB ang alok nitong magdaos ng special exam para sa mga taga-PAW. Pero matigas si Acosta sa pagsasabing hindi sila mag-e-exam. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Nagsagawa ng tinatawag na protest caravan ng grupong Piston. Bahagi yan ng mga serye ng mga protesta laban sa pagtaas ng toll, pagtaas ng pamasahe sa tren at pagtaas sa mga presyo ng produktong petrolyo. At babala nila kung hindi raw aaksyonan ng gobyerno ang kanilang hinaing, mas malawak na welga sa transportasyon ang kanilang ikakasa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tigil pasada muna ngayong araw si Romy Villados. 1,000 pesos daw ang mawawala sa kanyang kita. Pero di bali na raw, maging bahagi na ng protest caravan ng grupong Piston. Talagang ganun ma'am, leader ka, dapat sakripisyo mo kasi kasama ka sa pinaglalaban namin. Mula Quezon City Circle, nagtungo sa Moraita ang grupo. Naglakad hanggang sa Menjola para ipahayag ang kanilang pagkadismaya kay Pangulong Aquino dahil sa halos sabay-sabay na pagtaas ng singil sa toll, pasahe sa MRT at LRT at mataas na presyo ng petrolyo. Ang tutugunan niya, yung mga karaingan na mamamayan na maibaba ang presyo ng langis, i-take over ng gobyerno ang mga expressway at i-subsidize ng gobyerno ang maintenance nito at huwag ituloy yung MRT at LRT fare hike. Ang isang anak ni Fermin Espino natigil pansamantala sa pag-aaral ngayong taon dahil sa mahinang kita kahit na doble kayod na siya sa pamamasada. Aming dating 8 oras, sinabot kami ng 12 oras ngayon para lang makarecover kami kasi kung iuwi lang namin yung aming 300 pesos, hindi kakasya sa pampamilya. Kung ang iba mga transport groups nagkaroon na ng fare hike petition, ang Piston magkakaroon daw muna ng aktibong konsultasyon sa mga mananakay. Pero habang ginagawa nila ito, patuloy daw ang kanilang gagawing mga kilos protesta, hindi lamang sa Metro Manila kung hindi sa buong kapuluan. Ayon pa sa Piston, kung magpapatuloy ang kawalang aksyon ng pamahalaan, posible raw na ang simpleng kilos protesta mauwi sa malawakang transport strike. Ang gusto po natin pagdating sa presyo ng petrolyo ay maibasura ang oil deregulation law at ibalik ang oil regulatory powers ng gobyerno sa pamamagitan ng pagtatayo ng regulating agencies. Umaasa ang DOTC na hindi naaabot pa sa puntong mapeperwisyo na naman ang mga pasahero. Bukas daw sila sa pakikipag-usap sa mga transport group para hanapan ng solusyon ng kanilang mga hinaing. Sana sa public consultations, pwede namin tignan ang pangangailangan nila at makita nila ang mga basis ng aming mga pagbibigyan ng increase, mga expressway. Sa bahagi naman ng DOE, humina raw ang kanilang kapangyarihan kung presyo ng petrolyo ang pag-uusapan. Pero patuloy daw nilang susubaybayan ang galaw ng mga oil companies. Because it's a deregulated regime, I cannot control the price, no? But notwithstanding that, as I mentioned, no, we at the department are here to monitor constantly the price. And if we feel that maybe they should move only so much, then we will tell them. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Umaaray na mga empleyado sa kabi-kabilang pasakit sa bulsa gaya ng pagmahal ng bilihin, ng toll at pamasahe sa tren. Kaya ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP maghahain ng petisyon para sa aumento sa sahod. Nakatutok si Julio Segovia. Mahigit 10,000 piso kada buwan lang daw ang take-home pay ni Abunjo Labajo sa pagmamaneho ng delivery truck. Kaya naman ngayong sunod-sunod na pagtataasan ng presyo ng mga produkto at serbisyo, todo overtime siya para may dagdag na kita. Halos kapos nga rin talaga sir eh. Kaya hanggat maaari, talagang maragdagan na yung sahod ng mga delivery. Magpepetisyon para sa dagdag sahod ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa susunod na linggo. Mula 55 hanggang 75 peso across the board wage increase ang hiling nila para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Sa gitna yan ng pag-arangkada sa presyo ng mga pangunahing bilihin, isama pa raw ang toll hike sa mga expressway at ang nakaambang dagdag singil sa pasahe sa tren. Yung kita ng mga companies, patuloy lang na napupunta sa mga namumuhunan. Kailangan din this time, i-improve natin yung standard of living ng mga manggagawa. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, hindi pa raw pwedeng pagbigyan ng petisyon para sa dagdag sahod ng anumang labor group dahil wala pa raw isang taon mula nang ipagkaloob ang 22 peso across the board wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Noong Hulyo lang ibinigay ang 22 kada araw na aumento.
At dahil sa ilalim ng batas, may tinatawag na 1-year prohibition matapos ipagkaloob ang dagdag sahod. Papayagan lang ng board ng wage hike petition kung may di pangkaraniwang pangyayari, gulo o kalamidad. It's important to explain that the boards, however, can entertain petitions within 1 year if there is what is known as supervening condition. Pinag-aaralan na rin ng komisyon kung may di pangkaraniwan at tuloy-tuloy na pagtaas sa inflation o yung bilis ng pagtataas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pero ngayon pa lang, sinabi na ni Lagunsad na sa tingin nila, stable naman daw ang inflation. Para naman sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, di pa napapanahon ng aumento sa sahod. Nagbibigay naman daw sila ng mga non-wage benefit gaya ng mga rice subsidy, medical insurance at shuttle service sa mga empleyado. The petition is baseless. We want to be generous out of compassion, not out of compulsion. Huwag naman kami ikulong pagka hindi namin kaya. Sa datos ng ECOP, 3 milyon lang sa kabuang 36 million workforce ng bansang minimum wage earners. Ang mas nakararami ay yung mga unemployed o walang trabaho. Meron ding mga self-employed gaya ng mga tindera at jeepney driver na mas apektado raw ng tumataas na presyo ng mga produkto at serbisyo at hindi makikinabang sa hininging wage hike. What we suggest is that let's focus our efforts on job generation. And job generation is always investment equals employment. Bukod sa mga pribadong empleyado, nananawagan din ng dagdag na sahod ang mga kawani ng gobyerno. 6,000 pisong aumento ang hiling nila. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Good evening mga kapuso, narito na ang mga handog kong chika for tonight. Mark Heras nakiusap na wag nang idamay ang kanyang girlfriend na si Ina Asisio sa mga issue laban sa kanya. At Raymart Santiago, may on-screen project na, rumaraket pa off-screen. Abangan ang mga yan at iba pang chika maya-maya lang. Mike? Salamat, Pia. Meron pong mga youth scooper pa rin na nagpapadala ng mga video at mga litrato ng matinding pagbaha sa lalawigan ng Northern Samar. Nakatutok si Jos Villanueva. Dahil sa paglagasa ng flash flood, mistulang na trap sa kanilang mga bahay ang ilang taga Las Navas, Northern Samar. Kuha ang video ni youth scooper Roxani Tinidero nitong Sabado matapos ang biglang buhos ng ulan. Halos 1.5 araw daw nagtagal ang baha, kaya nanatili na lang daw sila sa ikalawang palapag ng bahay. Nalubog din sa mataas na baha ang ilang bahagi ng katabing bayan ng Katubig. Sa mga litrato ni youth scooper Kenji Tan, kita ang abot dibdib na tubig. Lampas tao pa raw ito sa ibang lugar. Marami daw ang lumikas pero nakauwi rin kinabukasan. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga youth scooper, yun lamang po mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga puso, basta may balita sa lugar ninyo, i-youth scoop ninyo. Pango-hold up sa isang bangko isinagawa sa loob lamang ng 2 minuto. Ang mismong pagragasa ng putik sa Brazil, nakunan mahigit 200 patay. Ulan at baha hindi naging hadlang sa pag-iisang dibdib ng magkasintahan sa Albay. Pangulong Aquino dumipensa sa pagbili ng mamahaling sports car na Porsche. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras live na kuha ng daloy ng trapiko mula sa GMA Traffic System. Kanto ng Kamuning at EDSA, yung mga pulang ilaw patungong direksyon ng Cubao, yung mga puting ilaw patungong direksyon ng North Avenue at Caloocan. Ito, 24. Isang bangko sa lungsod ng Iloilo ang hinold up sa loob lamang ng 2 minuto. Nalimas lahat ng pera ng bangko kasama na yung nasa vault o kahatiyero. Nakatutok si Joseph Morong.
nagapabili ng kuha namon nga CCTV. Kuha ito ng CCTV camera ng East West Bank sa Fuentes del Desma sa Iloilo City noong January 3. Mukhang nakabuena mano ang mga hold-upper sa unang working day ng bagong taon. Pasado alas 6 ng gabi, makikita sa video na lumabas ang gwardya ng bangko para tulungan ang babaeng nagkaproblema sa ATM machine. Dito na nakakuha ng tiyempo ang mga hold-upper. Agad na pinasok ang bangko at nilimas ang bulto-bultong perang binibilang noon ng mga teller. Pati ang vault ng bangko nabuksan. Sugatan ng isang babaeng teller matapos nilang barilin. Sa loob ng 2 minuto, tapos ang pang-hold up. Very sure yung mga key players dito kung paano nila in-execute yung robbery hold-up sa loob ng bangko. Inside job ang isa sa mga anggulong iniimbestigahan ng pulisya. Questionable na tayo dito sa mga security guards at yan ngayon ang tututukan din natin at siguro later on as soon as possible imbitahan namin uli sila para magbigay ng kanilang paliwanag. Isang babae ang dinakip matapos mapagkamalang siya ang babaeng nagkunwari raw na may problema sa ATM machine at hinihinalang kasabwat ng mga suspect. Pero agad din siyang pinakawalan matapos maberipikang hindi siya ang nasa CCTV video. Pagtitiyak naman ni Nery County Security Officer ng East West Bank na nakikipag-ugnayan sila sa mga otoridad. Hindi naman sinabi ng bangko kung magkano ang kabuoang pera na natangay ng mga suspect. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong usong-uso ang mga social networking site gaya ng Facebook at Twitter, hindi na pangkaraniwan yung mga pasaring o kay paninira na mababasa natin sa internet. Pwede nga bang magsampa ng kasong libelo ang mga target ng mga paninirang ito? Nagbabalik si Joseph Morong. Naranasan mo na bang siraan sa Facebook, sa Twitter o sa blog? Naitanong mo na rin ba sa sarili mo kung pwede ka magsampa ng reklamo kung sa internet idinaan ang paninira? Marami na siguro ang mga naging biktima ng malayang pamamahayag sa internet. Tulad daw ni UP Professor Dr. Matthew Santamaria. Inireklamo ni Santamaria ang mga kasamahan niya sa grupong Alon-Alon Dance Circle sa pamamagitan ng isang website kasi pinaratangan daw ang profesor na nangopya ng mga konsepto ng sayaw kay Ligaya Fernando ang milbangsa na mentor ni Santamaria. When my name is being questioned, my honor is being questioned, that's a huge thing. For a professor, if you're called a liar, that's a huge thing. Si Rosalie Matilak daw ang nag-post sa isang website at nakausap ng GMA News sa telepono si Matilak pero ayaw niyang humarap sa kamera. Sinabi niya di naman daw nila sinisiraan si Santamaria. Gusto lamang daw nilang protektahan ang karapatan ni Amel Bangsa sa kanyang mga ideya. Aminado ang prosecutor na may hawak ng kaso na hindi karaniwang kaso ng libel ito dahil sa internet nangyari. As of now, we don't really have rules or procedure in as far as internet. We will just see. Paano nga ba kung ang paninirang puri ay ginagawa hindi sa radyo, telebisyon o dyaryo kundi sa internet? Uso pa naman yung mga Facebook, blog at saka mga Twitter kung saan napakadali mag-post ng comment. Kung may naninirang puri sa inyo sa internet, pwede ba kayo magsampa ng reklamong libel? Ayon sa isang libel law expert na si Atty. Marichu Lambino, sa kasalukuyang batas, hindi kasama ang internet sa tinatawag na publication ng isang libelous statement. Pero ipinipilit pa rin daw ito ng mga abogado sa ilalim ng umiiral na libel law sa bansa. Ina-apply na lang nila yung word na pampubliko or published or nalathala sa internet. Wala pang desisyon ng kataas-taasang hukuman ng bansa kung may tuturing na publication tulad ng sa TV, radyo at telebisyon ang pagkakalathala sa internet. Pero kung ayaw niyo magsampa ng libel at gusto mo lamang matanggal ang mapanirang artikulo, payo ni Atty. Lambino, pwede kang magbigay ng demand letter para tanggalin ang nag-post ng artikulo. I-report ito sa administrator ng website at pwede pa raw itong ipabura sa Google para hindi na makita sa search engine. Kung tinanggal na ng author yon at na-check mo na wala na doon, pwede kang pumunta sa Google Administrator or Google Admin, nasa tools siya, at sabihin mo na itong URL na to, ilagay mo yung URL at sabihin mo na itong post na to wala na, tinanggal na to ng site administrator. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Matamlay ang naging career ni Mark Heras noong 2010, habang nagniningning naman ng ibang kapuso stars tulad ni Alger Abrenica. Totoo kayang nai-insecure na si Mark kay Alger? Makichika kay Lars Santiago.
ito lang ulit yung Ipinangako ni Mark Hera sa sarili na ngayong 2011, gagawin niya ang lahat upang ibalik ang sigla ng kanyang career. Noong nakaraang taon kasi, hindi nakahataw ng gusto sa trabaho ang aktor dahil naging masakitin siya. Kasama sa pagsisikap niya ngayon ang pagpapaganda ng katawan at kasama na raw doon ang kutis. Unahin ko siyempre yung sa body scrub kasi ever since naman talaga yun din yung talagang palagi ko rin ginagawa. Sa face siguro kung ano man yung pwedeng gawin nila na basta wag lang yung ayoko lang ng freaking kasi masakit eh. Itinanggi ni Mark na nai-insecure siya sa ibang kapuso actors na ngayon ay nagbibida na katulad ni Aljur Abrenica. Hindi raw sila magkalaban ni Aljur pero alam niyang sa showbiz, pangkaraniwan na ang mga artistang pinagtatapat. Hindi maiwasan yun eh dahil 'di ba parang kami ngayon yung halos magkasing edad. Hindi maiwasan yung ipag-compare kami pero sa akin talaga healthy competition yun. Ayokong isipin or ayoko sabihin na nakikipagtagisan ako kay Aljur kasi okay naman kami. Kung may machete si Aljur, may uumpisahan ding bagong proyekto si Mark sa GMA. Naantay ko na lang po na magsimula at sa mga kapuso yung dance serye. Ayun po, abangan ho nila yon at first on GMA magkakaroon ng soap na dance serye na parang yung moving step up. Nagpapasalamat si Mark na natapos na ang issue sa pagitan ng manager niyang si Lorit Solis at ni Nadia Montenegro, ina ng girlfriend ni Mark na si Ina Asisio. Hindi tinatanggi ni Mark na naapektuhan siya sa nangyari at pakiusap niya na sana kung may issue sa kanya, huwag nang isali ang mga taong itinuturing niyang importante sa buhay niya tulad ni Ina at Nadia. Iwasan na lang nila na ang damay ng ibang tao. Kung gusto nila ako gawan ng kahit anong issue na ginagawa naman nila sa akin dati pa, ako na lang. Huwag na sila mandami ng ibang tao kasi mahirap yung nakikita mo yung mga tao na nagmamalasakit sila na nadadamay. Like my family, sila Tita Nad, sila Ina. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Solen Yusaf, handa raw sa kissing scene nila ni Richard Gutierrez kahit anong oras. Tutukan yan mamaya. Susunod! Magkasintahan sa Albay, sinuong ang banga para magpakasal. Mga tricycle na naghahari-harian sa Blooming Trade sa Maynila, pinagpuhuli. At duling na hayop na mukhang daga, sikat sa Facebook. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Tuluyan ng umapaw ang Brisbane River sa Queensland, Australia dahil sa baha. Libo-libong gusali at mga bahay ang nalubog. Yung iba, hindi na raw pwedeng tirhan. Tinataya sa $5 billion ang halaga ng pinsala. Ang masakla pa, hindi bababa sa 25 ang patay sa itinuturing na pinakamalalang natural disaster sa Queensland. This weather may break our hearts and it is doing that, but it will not break our will. So, Kitang-kita ang pagragasa ng putik sa bulubunduking bahagi ng Teresópolis, Brazil. Resulta ito ng matinding pag-ulan sa loob ng 24 oras. Hindi bababa sa 257 patay sa mudslide at baha. Marami pa ang nawawala. Nagpadala na ng milyong-milyong dolyar na tulong ang gobyerno sa mga lugar na sinalanta. Problema rin ang pagbaha at mudslide sa Sri Lanka. Ang mga na-trap, kinailangang airlift. Pahirapan ang paghatid ng tulong sa mga na-isolate na lugar. Umabot na sa 18 ang patay. 200,000 Sri Lankan ang apektado. Chika Minute! Gusto nang mag-move on ni Solen Yusaf mula sa bimbo issue. Tutok muna siya sa movie nila ni Richard Gutierrez. At kung kissing scene ang pag-uusapan, ready na raw siya anytime. Makichika kay Nelson Canlas. Kagabi lang napanood ni Solen Yusaf ang documentary tungkol sa Pilipinas na ipinalabas sa isang French channel. Dito tinawag siyang isang bimbo o walang laman ng utak. Labis itong ikinalungkot ni Solen dahil naging mabait daw siya sa staff ng documentary at hindi raw ito ang napag-usapan nilang ilalabas. I want them to apologize, but they don't really need to apologize. I just want them to see what I wrote. Just that. So, but anyways, yeah, but the thing is, it's typical of journalists in France. Gusto nang kalimutan ito ni Solen at mag-concentrate na lang sa magagandang bagay. Tulad na lang ng first movie niya kung saan katambal niya si Richard Gutierrez. Usap-usapan sa set ang nakakakilig na pakikitungo ng dalawa sa likod ng kamera. They're very good friends to begin with. So every time I see them, parang
are you guys together? Parang ganon. Kasi sobrang silang sweet talaga. If you don't know both of them, you would think na sila talaga. Oh, sobrang sweet. Cam ito, direct ka. Off cam. First movie, tapos it's in Tagalog, but I'm making it more Taglish. And then, of course, like it was in my my list to do before I die. I said I was gonna do a movie, so at least I can die happy. Hindi pa nasushoot ang kissing scene nila ni Richard, pero handang-handa raw siya kahit anong oras ito hingin ng direktor. I love kissing. No, but yeah, I'm not nervous. I'm very excited actually. So there's no preparation? I don't know. Do we have to practice? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. May ichichika pa ako. Raymart Santiago may ibang pinagkakaabalahan bukod sa kanyang TV projects. Ano kaya ito? Alamin yan mamaya na. Mel? Salamat, Pia. Signature campaign naman ay sinusulong ng isa pang grupo na tutol din sa pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT. Nakatutok si Rafi Tima live mula sa Monumento Circle sa Caloocan. Rafi? Tuloy-tuloy nga, Romel, ang kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo sa mga estasyon ng MRT at LRT. Hanggang nariyan ang bantang pagtaas sa pasahe. Matapos ang MRT Guadalupe Station kanina, ay dito naman sa LRT Monumento Station sila nagpahayag ng kanilang pagtutol sa balak na fare hike. Bit-bit ang mga pinapapirmahang petisyon, pumesto ang humigit kumulang 20 miyembro ng grupong Courage sa entrada ng isa sa pinakaabalang istasyon ng LRT sa lungsod ng Caloocan. Susubukan daw nilang makakalap ng mahigit 1 milyong pirma para ipakita kung gaano kalaki ang pagtutol ng mga sumasakay sa light rail transit system. Muling paggigit ng grupo, pahirap sa kanilang mga regular na sumasakay sa LRT ang planong taas pasahe. Kung hindi maniniwala yung ating Pangulo at Malacanang na hindi itutuloy pa rin niya yung pagtaas ng pamasahe ng LRT, talaga tuloy-tuloy yung aming gagawing mga protesta. Ayon sa grupo, nagpapalusot lang ang pamahalaan na hindi na nila kaya ang subsidiya sa MRT at LRT. Responsibilidad daw ito ng pamahalaan. Dito talaga tayo magpro-protesta. Dahil yung mga taga Mindanao, hindi naman talaga sila apektado sa mga ganong sistema. Pero dahil sa subsidy, nagbabayad din sila. Paano yun? Ay, siguro, maraming ang pera, kinukurakot lang nila eh. Dapat ang itaas nila yung sahod muna. Pero marami din namang tanggap na ang nakambang pagtaas sa pasahe sa LRT at MRT. Matagal-tagal na rin naman naman napako sa mababang presyo ang mga pasahe rito. First time din na mag-increase sila. Okay lang sa akin. kahit sabihin natin hindi okay, wala magagawa na eh. Todo bantay naman ang mga tauhan ng Caloocan Police sa mga nagsasagawa ng kilos protesta. Agad din naman sila nag-disperse matapos ang 1 oras. Lalahok naman umano ang grupo sa mga militanteng grupo sa isasagawang public consultation ng DOTC kaugnay sa panukalang pagtaas sa pasahe ng LRT at MRT. Dito doon nila ipipresenta ang nakalap nila nga mga pirma, kaya naman tuloy-tuloy daw ang gagawin nilang signature campaign sa iba't ibang istasyon ng MRT at LRT sa Metro Manila. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Mga kapuso, sa Blumentritt sa lungsod ng Manila, hindi mga pampasaherong jeep ang hari ng kalsada, kundi ang mga tricycle. Ang sulat na itong mula sa isang concerned citizen ang naging hudyat ng operasyong isasagawa ng Manila Department of Social Welfare kasama ng Manila Traffic and Parking Bureau sa Blumentritt. Pangunahing dahilan daw kasi ng traffic sa lugar ang mga tricycle na animoy hari ng daan. Maraming mga driver ng tricycle na karamihan mga minor de edad, mga walang lisensya. Kasama ang investigador ng bayan, tumulak na ang grupo papuntang Blumentritt. Doon, kaliwat ka ng tumambad sa amin ng mga tricycle na kung saan-saan lang nakabalandra. Isa-isang sinampulan ng mga otoridad na mga tricycle na naghahari-harian. Yun nga lang, ang mga driver sa isang iglap nag-disappear din. Nagtakbuhan na wala yung ibang driver namin. Paano na wala? Ayaw na magsiyano. Hindi na tinatanong namin kung sino driver. Wala nang lumulutang. Hahatakan na lang po. May nahuli rin ilang driver na waring minor de edad lang. Ilang taon ka na? 20 po. Bali, wala po akong lisensya. Napadaan lang po ako dito. May balak po akong kumuha ng lisensya. Nagkataon lang pong kapos sa pera. Ilang taon ka na? 20 po. Dadalawang buwan pa lang po yung student ko eh. Ilang taon ka na, kuya? 18 po. 18?
Wala po eh. Kakuha pa lang bukas po. Tumugma naman sa isinagawang dental verification ika nga ng DSWD ang totoong edad ng tatlo na pare-parehong lumabas na nasa bastong gulang na. Kaya kabilang sila sa 24 na driver ng tricycle na nahaharap sa mga kaukulang paglabag. Walang stop yun. Yung iba naman, walang puti ang plaka. Itong lahat ng tricycle na to at driver, i-impound muna yung tricycle nila. Ipaprocess din, natitikitan lahat. Sa gitna ng isinagawang clearing operation, agaw pansin ang istasyon ng pulisyang ilang hakbang lang ang layo sa lugar. Sa lapit ng mga pulis ang tanong, bakit kaya hindi nila maisaayos ang matagal ng problemang ito? Sa kabila po kasi nakita ko po yun eh. Station 7 po. Dito po sa amin, side lang po rito. Baka sabihin nila, inaagawan namin sila ng ano. Kaya, basta kung ano lang po yung AOR namin. Sana naman yung trabaho nila, gampanan nila na mayroong malasakit at konsensya. Kasi unang-una, nakikita naman nila yung diferensya paglabas niya ng istasyon at ng PCP. Sana aksyonan nila. Depensa ni Sibal, naiikutan din naman daw nila minsan ang area sa tuwing nagsasagawa sila ng oplansita. Magsilbing leksyon nawa ito sa mga tricycle driver pati na sa mga pulis na pwede naman palang aksyonan ng problema bago lumala. Ang bagay na ito, excuse me po, patuloy na tututukan ng investigador ng bayan at sa mga kinaukulan. Sigurado, hindi namin kayo tatantanan. Abangan! Exclusive! Batang hindi binigyan ng limos ng snatch. Direk Carlo J. Caparas itinanggi na meron siyang hindi nabayarang buwis. At si Pangulong Aquino, dumipensa sa pagbili niya ng mamahaling sports car. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Tama ba ang gamot? Literal na sinubok ng panahon ang pag-ibigan ng isang magsingirong sa Legazpi sa Albay. Ang kanilang kasal kasi inataon sa matinding pagbaha sa lugar noong Disyembre. Kaya imbis po na bridal car, naku military truck ang sinakyan ng bride pati ng kanyang entourage. Yan ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Banggang long gown ang suot ng babaeng ito nang kuhanan siya sa hagdan ng isang hotel. Kitang-kita rin ang taas ng baha. Pero hindi ito pictorial ng isang modelo. Kuha ito sa bride na si Glenda Lorenzo sa araw mismo ng kanyang kasal noong Disyembre sa kasagsagan ng pagbaha sa Legazpi City sa Albay. Kahit umuulan, sugod si Glenda. Di raw mapipigil ng masamang panahon ang matagal niyang pangarap na makasal sa boyfriend na si Ryan Coibillas. Di ko talaga na-imagine or never ko na naisip na makakancel yung kasal na yun. Dahil lang sa situation namin na baka yung hotel. Imbes na wedding shoes ang suot, nagpaa. At hindi sa red carpet naglakad, kundi binitbit siya habang nakaupo sa mesa, papunta sa kanyang bridal car na isang cargo truck. To the rescue rin ang 901st Brigade ng 9th Infantry Division ng AFP sa Bicol na sobrang napahanga kay Glenda. Kaya ang bridal convoy, nagmisulang parada ng truck ng militar. Nakaka-inspire para sa lahat ng mga Pilipino na mayroon palang gano'n na despite sa hirap ng sitwasyon ay nakukuha pang mag-smile at nakukuha pang mag-isip ng magandang pamamaraan. Sa tulong ng mga sundalo at ibang sibilyan, isa-isang kinarga papuntang military truck ang mga ninong at ninang, gayon din ang mga abay ni Narayan at Glenda. Ayon kay Kabunok, nahuli pang araw ng dating ang mga sundalo at mga sasakyang ginamit dahil nanggaling pa sa isinagawang preemptive evacuation. Be all you can be. So we can help our kababayan kahit ano yung pangailangan nila. Kung wala na talagang ibang makatulong, andyan ang Philippine Army, handa po kami lalo nandito sa mga sakuna. Pero di bali na raw late, wag lang hindi ituloy ang petsang pinakahihintay ng dalawang magsing-irog. Sobrang grateful po kami sa AFP. Hinintay pa nila na matapos ang reception namin para maibalik. Okay, oo. Tuloy ang love conquers all. Kahit ang kalamidad, hindi naging hadlang para mapigilan ang mga taong nagmamahalan. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Humarap kanina sa Department of Justice si Carlo J. Caparas. Kaugnay po sa reklamong tax evasion na isinampa ng Bureau of Internal Revenue. Ang giit ni Caparas, wala daw siyang utang sa BIR. Nakatutok si Teresa Andrada. Pinanumpaan ni Direk Carlo J. Caparas ang kanyang counter affidavit para sa reklamong tax evasion. Sabi ni Caparas, hindi totoong di siya nagbayad ng buwis. Handa akong harapin kahit ano, no? At siguro may konting kulang,
o pagkakamali, pero wala akong kasalanan. Sabi ng BIR, hindi raw siya nagbayad ng tamang buwis para sa taong 2006 hanggang 2009. Hindi rin daw idiniklara ni Caparas sa kanyang income tax return o ITR noong 2006 hanggang 2009 ang kinita niya mula sa pag-produce ng 2 TV show para sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. 5 taon ang 1.3 billion peso contract na nakuha ni Caparas para sa pag-produce ng Ang Pangarap Kong Jackpot at Croco, mga show tungkol sa mapapalad na nananalo sa loto. Sa kontratang ito, tumanggap ng inisyal na bayad si Caparas ng halagang 850 million pesos. At sa computation ng BIR, lumalabas na ang kailangan niyang bayarang buwis ay aabot na sa 540 million pesos, kasama na ang surcharge at VAT. Kamakailan, pinakansela ng PCSO ang 2 programa dahil umano sa ilang irregularidad. Hindi raw dumaan sa bidding ang pag-award ng kontrata at natanggap na ng production unit ni Caparas ang bayad bago pa umere ang mga programa. Sabi ni Caparas, nakasaad sa kontrata niya na PCSO ang magbabayad ng buwis at iaawas na ito sa kanilang ibabayad sa kanya. Sa kanyang intindi, PCSO na rin daw ang magsusumite ng ITR para sa kanya. At dahil PCSO ang umako ng responsibilidad para bayaran ang buwis, hindi raw siya dapat sisihin o sampahan ng reklamo. We wouldn't file cases if we are not convinced that it is strong. So when we come here to the DOJ, we strongly believe that we have a good case against the erring taxpayers. May 60 araw ang handling prosecutor para maresolba ang reklamo at magsasampa ng kaso kung may probable cause. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Sinisikap pa po ng GMA News na kunin ang reaksyon ng chairperson ng PCSO na si Margie Wico tungkol sa sinabi ni Caparas na PCSO daw ang dapat sanang nagbayad ng buwis na hinahabol sa kanya ng BIR. Nasa bansa ngayon ang award-winning American photographer na si Kim Comeniche. Si Comeniche po ay isa sa mga banyagang nag-cover ng People Power noong 1986. Pinabalikan ngayon ni Comeniche ang mga Pilipinong minsang naging paksa ng kanyang mga hindi malilimutang litrato. Nakatutok si Cara David. Si Kim Comeniche ang kumuha ng ilan sa mga pinaka-di malilimutang litrato noong 1986 People Power Revolution. Isang importanteng yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Isang yugto na nakapagpabago sa lipunan. Isang yugto na nakapagpabago rin kay Comeniche. Nanalo ng Pulitzer Prize ang kanyang mga litrato. Pero higit dito, napabilib siya sa ipinamalas ng mga Pilipino. Coming from the United States, we value our democracy, very much, and we take it for granted. Right. And here I saw everybody on the streets fighting for it, and that was, I'll never forget that. Makalipas ang 25 taon, balik Pilipinas si Comeniche para hanapin muli ang mga mukha sa kanyang litrato. Mula sa mga sikat na personalidad hanggang sa mga taong hindi na niya nakuha ang pangalan. Tinanong isa-isa, may pagbabago ba makaraan ng 25 taon? The very rich are still, where they were, and many of the poor people we talk to are still there as well. Batid ni Comeniche na marami nang nakalimot sa EDSA. Marami pa ring problema ang bansa. Pero aniya, kumpara sa panahon noon, may mga bagay pa ring dapat ipagpasalamat at ipagmalaki. Tulad ng kalayaan at katapangan. The Filipino spirit is one of the reasons it makes photographers like me want to come back. Hindi pa tiyak kung kailan lalabas ang dokumentaryong ito ni Comeniche, pero sa February 25 sa anibersaryo ng 1986 Revolt, maglalabas siya ng 30-minute film ukol dito, maglalabas din ng website at iPad application. Pero higit sa lahat, ito ang paraan ni Comeniche na magpasalamat sa lahat ng mukha na naging laman ng kanyang mga litrato. We go out there every day and ask somebody to tell us a story. We never get to go back. We never get to go back and thank them and spend time with them. In many cases, it's not in the cards. And this is one case where I got the opportunity to do it. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa tuwing merong nangangailangan ng tulong, agad tumutugon ang GMA Kapuso Foundation. Gaya na lamang ng ating ginawang pagmamalasakit sa mga binahang taga-Canavid sa Eastern Samar. Sabado ng umaga lang tumambad sa mga taga-Canavid sa Eastern Samar ang lawak ng pinsala ng walang tigil na pag-ulan. Karamihan sa mga bahay
lubog sa tubig baha. Sa Tacloban naman, sa lalawigan ng Leyte, sinimula ng GMA Kapuso Foundation ang paghahanda ng mga ipapadalang tulong. Sa tulong ng mga volunteers, mabilis na naipon ang mga relief goods na agad na ihatid sa mga apektadong barangay sa Eastern Samar. Sakay ng bangka, narating namin ang barangay Mabuhay sa bayan ng Canavid. Bakas pa ang putik mula sa humupang baha. Dahil katabi ng barangay ang ilog, apektado sila sa tuwing aapaw ito. Simula nung malit ako, ngayon lang ako nakaranas ng takot na sobra kasi malakas ang tubig. Ang pamilya ni Mary Ann napilitang lumikas sa bundok dahil sa matinding pagtaas ng tubig. Buti na lang at hindi natangay ng baha ang kanilang bahay. Nagpapasalamat ako na nakarating kayo dito. Salamat sa Kapuso Foundation. Maliban sa dala nitong tulong, dalangin din natin na sana sa pagtila ng ulan, agad din silang makabangon. Simula pa nitong Martes, magkakasabay na isinagawang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa Eastern at Northern Samar. Naghahanda rin tayo para damayan ang mga kababayan natin sa Samar o Western Samar na apektado rin ng malawakang pagbaha. Ayaw po nating iwan sa kagipitan ang ating mga kapuso. Kailangan nila ng pagkain at iba pang gamit tulad ng kumot at banig. Para sa inyong mga tulong, magsadya po sa aming tanggapan o kaya ay magdeposito ng inyong donations sa aming mga bank account. Maaari rin mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Isinusulong po sa Senado ang tinatawag na anti-stalking bill, layon ng naturang panukalang batas na parusahan ang mga stalker o yung mga tao na sunod ng sunod sa ibang mga tao at nagbabantang manakit. Sa ngayon kasi limitado lang ang naisasampang kaso laban sa mga stalker. Nakatutok si JP Soriano. Hindi na bago sa mga celebrity ang habol-habulin ng mga fans. Pero paano kung pati pribadong buhay nila pinangihimusukan na at nauuwi sa stalking? Sa Hollywood, isa sa mga nabiktima niyan si Jennifer Aniston na kinailangang kumuha ng temporary restraining order nung nakaraang taon para tantanan ng stalker na gusto siyang pakasalan. Isa pa si Uma Thurman na muling kinontak nito lang Oktubre ng isang lalaki na nauna nang nakonvict dahil sa pag-stalk at paghaharas sa aktres mula 2005 hanggang 2007. Dito sa Pilipinas, minsan na rin inistorbo si Sunshine Dizon ng isang babaeng stalker na tumatawag pati sa kanyang mga kaibigan at iba pang contacts. At si Aramina na 3 taong sinundan-sundan ng isang lalaki. Pero di lang mga celebrity ang biktima ng stalking, kundi pati mga ordinaryong tao tulad ni Rose, di niya totoong pangalan. Hanggang ngayon daw ay ginugulo, minamanmanan at sinusundan siya ng kanyang dating kasintahan na kanyang hiniwalayan noong 1 taon pa. Araw-araw raw kung siya'y tawagan sa cellphone, opisina hanggang sa kanyang bahay. Pati raw sa Facebook, ginugulo siya. Pag magkausap naman kami sa phone, yun, sinasabi niya same thing, na parang pag hindi ka bumalik sa akin, papatayin kita. Out of nowhere, bigla nandun na lang siya. Umabot sa point na sinabi niya, andito ako sa office niyo, bumaba ka dito, mag-skandalo ako pa. Pinablotter na ni Rose ang kasintahan at naisa ng sampahan ng reklamo. Pero sa ilalim ng kasulukuyang batas, unjust vexation lang daw ang pwedeng isampa sa stalker niya na maaaring makulong lang ng 30 araw at pagmutahin ng 200 pesos. Kaya di na niya ito itinuloy. Ang mga ganitong kaso ang gustong tutukan ni Senador Manny Villar sa isinusulong niyang Senate Bill number 2442 Anti-Stalking Act. Sa panukalang ito, maaari ng kasuhan ng isang mapapatunayang stalker na nagbabantang manakit o manira ng reputasyon ng isang tao. Itinuturing na stalking ang madalas na pagtawag sa telepono ng isang tao sa biktima nito sa 10 oras ng gabi habang gumagamit ng mga nakaiinsultong lengguwahe na may halong pananakot. At ang paulit-ulit na pagbuntot sa isang tao sa kanyang tirahan at pinagtatrabahuhan. Ang parusa, pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan o multa hanggang 5,000 piso. Ayon sa isang abogado, malaking tulong daw ang panukalang ito sakaling maging ganap na batas. Sa ngayon daw kasi, limitado ang pagsasampa ng kaso sa mga stalker sa ilalim ng Violence Against Women o sa mga babaeng may karelasyon. Iintayin mo pa ba na talagang halos saksakin ka na para na lang makapagdemanda ka? Maski hindi na niya pa ginagawa, pero yung ang pakiramdam mo talagang nandyan, binibigyan ka na ng batas ng karapatan magdemanda. Ang dami na nagsabi sa akin, gumawa na ako ng legal action. Pero yun nga, unfortunately, walang specific law for those cases. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Susunod! Sa
X-Bomb Girls lilipat na nga ba ng stasyon? At kahit busy, Raymart Santiago, sumasideline din daw behind the scenes. Tutukan yan dito sa 24 oras. Kinahuhumalingan po ngayon sa bansang Germany pati na sa buong mundo ang isang possum. Hayop po yun na mukhang daga. Ito po at pakikita namin sa inyo si Heidi. Possum po siya na, ayan o, duling. Kahit duling, cute na cute si Heidi. Kaya marami ang natutuwa sa kanya. Marami na nga siyang fans sa Facebook. Isang kumpanya ang gumawa naman ng tinatawag na stuffed toy na kamukha niya. Kasalukuyang nasa Leipzig Zoo si Heidi. Ayon sa isang tauhan ng zoo na yan, mabuti nang nasa pangangalaga nila si Heidi. Hindi raw kasi siya ligtas sa kagubatan dahil limitado ang kanyang paningin. Pero ayon sa mga animal rights activists nga, isang uri ng pang-aabuso ang pagkakakulong kay Heidi at ang pagkakakitaan siya. Isa na namang eroplano ng Cebu Pacific ang nagkaroon ng aberya. Nabasag po ang salamin o windshield ng isang eroplano nila at kaya nakansela ang biyahe mula Jakarta, Indonesia patungong Maynila kaninang ating gabi. Sa isang pahayag, humingi ng paumanhin ang Cebu Pacific sa aberya. Sinabi nilang inaasikaso raw nila ang mga apektadong pasahero. Ayon sa isang pasahero, sinabihan sila na bukas ng madaling araw na sila makakabiyahe pa Maynila. Nito lamang Martes, sumadsad sa runway sa Puerto Princesa Airport ang isa pa ring eroplano ng Cebu Pacific. Stranded doon ang mahigit 100 pasahero. Mga kapuso, bumili po ng bagong sports car si Pangulong Noynoy Aquino nitong Kapaskuhan ang tatak Porsche. Pero pakiusap ng Pangulo, wag na raw sanang intrigahin ang sports car niya dahil bagong luma naman daw yun. Narito ang pagtutok ni Michael Fahatin. Ganito kagara ang mga sports car na Porsche. Kaya naman kung meron ganito, garantisado na milya-milyang pogi at ganda points ang dagdag sa'yo. Sa pahayag ng Inquirer, unang pumutok ang balitang bumili raw si Pangulo Aquino ng isang mamahaling sasakyan nitong Kapaskuhan. Hindi man nabanggit ang modelo ng sasakyan, kinumpirma ng palasyo ang balita. Pero mabilis na paglilino ng Malacanang, hindi pondo ng gobyerno ang pinambili sa sports car at hindi raw ito brand new. 2007 model yung Porsche na yun. Yun ang alam ko. Really, does he have time to drive that? Minsan lang. Minsan dinrive niya. I remember one time nung nag-party po nag-Christmas party ang PCD-SPO, ginamit po niya yon. Ay, the source ng GMA News sa Palasyo, 4.5 million pesos ang bili ng Pangulo sa Porsche. Kaya ngayon, 4 na ang sasakyan ng Pangulo. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na bukod sa pagkaputok ng baril, mahilig talaga sa sasakyan ang Pangulo Aquino. Kaya naman ang ilang okasyong dinalahan niyang may mga magagarang kotse. Bakas sa mukha ng Pangulo ang kanyang paghanga. At dahil pirmi na siyang may driver mula na maging presidente, I must confess, driving peacefully on a smooth, empty highway is one of my favorite luxuries. at bago pa man nagsimula ang kampanya nang magdeklara na tatakbo si Mar Rojas sa pagkapresidente, sumakay pa si Mar sa kotse ni Pinoy na kanyang minaneho. He's subject to scrutiny as a public official, and I will grant you that. What he does, again, privately is entirely his own discretion. Kinwestiyon din ang direktiba ng Pangulo sa pagtitipid sa gobyerno. Sa isang memorandum nga, hindi na papayagan ang pagbili ng mga bagong sasakyan sa gobyerno, kasabay ng pagkatayo ng mga bagong gusali, bukod sa eskwelahan at ospital. Pero ang Pangulo umalma na sa pagkalagay ng mali sa dito. Unang-una, hindi ho nailagay doon, third hand ho yan. Pangalawa ho, hindi ho gobyerno nagbayad yan. Ibinenta ko po isa sa sasakyan ko at nagkataon ho, meron naman buyer na yun ho ang ginamit ko pambayad nitong sasakyan na to. At kung maaliwalas naman ho at nakaka-relax tayo paminsan-minsan, siguro naman po kapakinabang pag gumagawa tayo ng desisyon. Bilang Pangulo ng Bansa, hindi siya nakakapagmaneho tulad ng pribadong individual dahil sa issue ng seguridad. Trabaho ng kanyang PSG na ihatid at sunduin siya. At ito raw ayon sa Pangulo ang kanyang pinangangambahan kung pagmamaneho ang pag-uusapan. Ano ba sama na habang may kakayahan pa ako magmaneho ng ganong klase sasakyan, dahil siguro naman pagbaba ko rin 10 years from now, iba na yung ating reflexes. Kung tutuusin, ang pinakamalapit sa pagkamaneho na maaaring gawin ng Pangulo ng madalas ay ang kanyang pagbibisikleta. Wala naman nag-object ako na nag-bike ako para gumanda yung kalusugan ko.
Wala naman ho siguro nag-o-object na paminsan-minsan eh. Ngingiti naman ako sa harap ng problemang iniwan sa akin at ginagawa po ko sa kasalukuyan. Michael Pahati nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mag-iingat daw po kayo sa mga nanlilimos na batang kalye. Ilan daw po kasi sa kanila, yun ang unang ipapakita, kunyari nanlilimos. Pero, mangi-snatch na pala. Kanina nga, isang batang nahuli matapos umanong manghablot ng pera. Nakatutok si Rauna Crisostomo, exclusive. Tila ayaw ng bitawan ng mamang ito ang 9 na taong gulang na batang kalye na itago natin sa pangalang Joel. Nakipagabulan kasi ang mama kay Joel sa kahabaan ng EDSA matapos makitang nang snatch si Joel ng pera mula sa isang babae sa may Ortigas Avenue. Hindi ko inabutan, lumusot eh. Maya-maya lang, dumating na ang biktima. Alam mo kaya hindi kita sinakta kasi bata kami, anak ako. Yun lang ang pera kong hawak. Kitang-kita sa mga mata ng babaeng biktima ang magkahalong galit at gulat sa batang inakala niyang inosenteng manlilimos lang. Pagkababa raw niya ng jeep, agad siyang sinundan ni Joel at ng isa pang bata. Sabi ko, pasensya na, wala akong pera, pero kung ano bibigyan kita kung may barya ako. Tapos dinukot po niya ng sapilitan sa akin dito, cellphone. Yung akin po, buti na lang po yung cellphone nakatago. Pero po yung pera talaga dinukot niya ng sapilitan sa akin. Sabi ko, ano ginagawa mo? Hiniglas ko po yung kanyang damit. Nanapa na po ako. Nasaktan niya ako. Ang lakas ng mga bata. 800 piso ang nakuha ni Joel na ipinasa raw nito sa kanyang kasamang di na nahabol pa ng mga nagmalasakit na bystander. Pilit namang itinanggi ni Joel na siya ang nagnakaw sa babae. Pero aminado siyang sumama siya nang mag-aya ang 2 batang kalye na magnakaw sila. Gutom na po ako. Tapos nidala ko. 3 yun. Hindi ko po alam. Alam mo yung pera na yun, pambiling gamot. Pabili ng gamot sa anak ko. Nalaglag ko yung pera. Ayon sa barangay pulis, gawain ng ilang batang kalye ang magnakaw lalo't alam nilang di sila makukulong. Nakakagulat talaga kasi bakit tapos gumagawa ng ganyan. Doble na lang po yung pag-iingat. Ito-turn over si Joel sa DSWD. Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Very happy si Raymart Santiago sa pagkaka-extend ng kanyang afternoon show na Bantatay. Pero bukod sa kanyang show, busy rin pala si Raymart sa kanyang bagong hobby na aerial videography. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Pero hindi ka naman nasabi. Maganda ang pasok ng taon para kay Raymart Santiago at sa show niyang Bantatay. Na-extend for another 2 weeks ang show na bago matapos ang taon ay binigyang parangal ng Lingkod TV Awards bilang Most Entertaining Child-Friendly Show. Mas gumagandang araw at nagiging exciting ang storya ng Bantatay. Masaya dahil nakikita naman ng GMA na sa rating at marami silang naririnig na magaganda sa Bantatay, so nag-extend kami. Nakapag-recharge nga raw si Raymart nang bumalik sa taping matapos ang bakasyon nung New Year sa Hong Kong. Kasama ang asawang si Claudine Barreto at kanilang mga anak na sina Sabina at Santino. Nirequest ko talaga yun. Sabi ko na aalis ako gantong araw. Ilalabas ko yung si Claudine tsaka yung mga bata for New Year. So napagbigyan naman. Wala nga raw puwang na intindihin pa nila ang mga umiintriga sa kanila ni Claudine. Mas abala raw kasi sila sa kanilang trabaho. Siya sa Bantatay at si Claudine naman sa Jillian na Mamaskupo. May posibilidad kaya na magkasama ulit sila sa isang proyekto? Okay na yun, sa bahay magkasama na kami. Bakit hindi, di ba? Pwede ako mag-guest sa show niya. Diba? Yun naman ang nangyari sa amin. Nag-guest ako sa show niya. Nag-guest siya dito sa Bantatay. Kung show ko kami dalawa, pwede rin. Pero bukod sa Bantatay, may iba pa palang pinagkakaabalahan si Raymart. Lingid sa marami, siya ang nagsushoot ng aerial videos ng ilang programa sa GMA at ilang commercials gamit ang kanyang helicam. Siya rin ang kumuha ng aerial shot para sa on-site wedding video ni Ogie at Regine. Ang iba niyang kuha ay mapapanood sa Machete. Pag hindi ako taping dito, rumaraket din ako. Oo. Kung kailangan yun mga aerial shots, tawagan niyo ako. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang latest sa Chika Minute. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike?
Salamat, Pia. Diyan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.